Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, ang tahanan ng magkapatid na Jamie at Geraldine ay tila isang payapang kanlungan sa gitna ng probinsya. Ang hangin ay banayad na naglalaro sa mga dahon ng mga puno, habang ang mga ibon ay masayang humuhuni. Ngunit ang katahimikan ng paligid ay hindi kayang pawiin ang lungkot at bighati na bumabalot sa puso ni Jamie. Nasa balkonahe sila, nakaupo sa mga upuang yari sa kahoy na minanapan nila sa kanilang mga magulang. Si Jamie, isang dalagang nasa 25 taong gulang, ay hindi mapigilan ang patuloy na pag-agos ng kanyang mga luha. Nakatungo siya, yakap ang sarili, habang ang mga luha ay patuloy na bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Sa tabi niya, si Geraldine, ang kanyang nakababatang kapatid, ay nakaupo rin, tahimik na nakikinig. "Bakit ba lagi na lang ganito, Geraldine?" Humikbi si Jamie, pilit na pinapahid ang kanyang mga luha. "Lagi na lang nila akong iniiwan. Ano bang mali sa akin?" Walang magawa si Geraldine kundi ang pakinggan ang bawat salita ng kanyang kapatid. Alam niyang kailangan ni Jamie ng taong makikinig, at kahit pa man nahihirapan siyang makita itong nasasaktan, alam niyang ito ang tanging magagawa niya sa mga oras na ito. "Jamie," marahang sabi ni Geraldine, "wala namang mali sa'yo. Hindi nila deserve ang pagmamahal mo kung hindi nila kayang pahalagahan kung sino ka." Ngunit tila walang saysay ang mga salitang ito kay Jamie. Tumango siya, pero kitang-kita ni Geraldine na patuloy itong nasasaktan. "Hindi, Geraldine. Alam ko kung bakit. Dahil sa katabaan ko. Wala namang lalaking gusto magka-girlfriend na mataba. Lagi na lang nila akong pinagtatawanan, sinasaktan at iniiwan." Napabuntong hininga si Geraldine. Batid niya ang hirap ng kanyang kapatid sa pagtanggap ng kanyang sarili. Ngunit alam din niyang hindi niya ito matutulungan kung hindi ito handang magbago ng pananaw. Hinawakan niya ang kamay ni Jamie. Pinipilit iparamdam ang kanyang suporta. "Alam mo, Jamie, hindi lahat ng lalaki ay ganyan. Makakahanap ka rin ng taong magmamahal sa'yo, kung sino at ano ka. Hindi dahil sa itsura mo, kundi dahil sa kabutihan ng puso mo." Ngunit sa mga sandaling iyon, tila bingi si Jamie sa lahat ng paliwanag. Ang bigat ng kanyang nararamdaman ay hindi madaling mabawasan ng simpleng mga salita. Ang sikat ng araw ay patuloy na sumisinag sa kanilang paligid. Ngunit para kay Jamie, tila nagdilim ang lahat. Lumipas ang oras na puro hikbi at tahimik na pagluha, habang si Geraldine ay patuloy na nag-aalay ng kanyang presensya. Umaasang balang araw ay matutunan ni Jamie na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa loob. Sumapit na ang gabi at ang madilim na kalangitan ay sinabayan ng malamlam na liwanag ng mga bituin. Sa kanilang maliit na kusina, ang magkapatid na Jamie at Geraldine ay tahimik na kumakain ng hapunan. Ang pag-iyak ni Jamie ay humupa na, ngunit ang lungkot at bighati ay nananatili sa kanyang mga mata. Nagluluto si Geraldine ng kanilang paboritong sinigang. Umaasa na kahit papaano ay mapapakalma nito ang damdamin ng kanyang kapatid. Habang kumakain sila, patuloy na naglalabas ng sama ng loob si Jamie. "Geraldine, akala ko talaga siya na ang dawan. Iba siya sa lahat ng mga naging boyfriend ko. Tinatrato niya ako ng maayos. Binibigyan ng assurance na mahal niya ako." Tahimik na tumango si Geraldine, nakikinig sa bawat salita ni Jamie. Alam niyang importante para sa kanyang kapatid na mailabas ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman nito. "Hindi katulad ng mga nauna kong boyfriend, Geraldine. Sila puro salita lang, pero si Nathan, ipinakita niyang mahal niya ako sa mga simpleng paraan. Tapos, bakit bigla na lang niya akong iniwan?" Nangingilid na naman ang mga luha sa mga mata ni Jamie. Ngunit pinili niyang pigilan ito. Nakatingin siya sa kanyang plato, walang gana sa pagkain. "Hindi ko maintindihan. Anong mali sa akin?" "Jamie," muling sabi ni Geraldine, marahang hinawakan ng kamay ng kanyang kapatid. "Walang mali sa'yo. Minsan, hindi lang talaga meant to be. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi ka na deserving ng pagmamahal." Ngunit kahit anong sabihin ni Geraldine, ramdam pa rin niya ang bigat ng nararamdaman ni Jamie. Patuloy siyang nakikinig, umaasang kahit papaano ay makakagaan ng pag-uusap na ito sa puso ng kanyang kapatid. Patuloy silang kumakain, habang si Jamie ay patuloy na naglalabas ng sama ng loob. Pilit na iniintindi kung paano muling babangon mula sa pagkabiko. Habang lumalalim ang gabi, ang kanilang tahanan ay patuloy na binabalot ng katahimikan. Ang pag-iyak ni Jamie,
ay humupa na, ngunit ang sakit ay nananatili. Isang umaga, habang nagsiselfone si Jamie, isang mensahe ang natanggap niya mula sa kanyang kaibigan na si Lester. Tumibok na mabilis ang kanyang puso na mabasa ang mensahe. Hi Jamie, kamusta ka na? Gusto kitang ayain uminom at pumunta sa club. Libre mo na lang ang susunod na inuman kapag nagkita tayo ulit. Napaisip si Jamie, hindi siya sanay sa ganoong klase ng mga lakad. Mas gusto niya manatili sa bahay at magpahinga, kaysa makipagsiksikan sa maraming tao at magpakalasing. Pero alam niyang kailangan niya rin ng paraan para maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Lester, parang hindi yata ako pwede. Hindi naman kasi ako mahilig sa ganyan. Mabilis niyang sagot. Mabilis din nag-reply si Lester. Jamie, alam ko nahihirapan ka ngayon. Siguradong makakatulong ito sa'yo. Saka minsan lang naman, di ba? It's about time to try something new. Pinag-isipan ni Jamie ang mga sinabi ni Lester. Alam niyang totoo ang sinasabi ng kaibigan. Kailangan niya lumabas sa kanyang comfort zone at subukan ng mga bagong bagay. Baka nga makatulong ito para mawala ang kanyang lungkot, kahit sandali lamang. Sigurado ka ba na makakatulong yan? Tanong ni Jamie, umaasa na makahanap ng kaunting kapanatagan sa sagot ng kaibigan. Jamie, trust me, you need this. We'll have fun, promise. At kung hindi mo magustuhan, pwede naman tayong umuwi agad. What do you say? Nagdalawang isip pa si Jamie, ngunit sa huli, napapayag din siya. Okay Lester, sige na nga. Payag na ako. Kailangan ko nga siguro ng konting kasiyahan. Nako Jamie, this will be fun. Promise. Kita tayo mamaya, okay? Sagot ni Lester, na halatang excited na excited. Matapos ng pag-uusap na iyon, naramdaman ni Jamie ang kakaibang saya at kaba. Alam niyang magiging kakaibang karanasan ito para sa kanya. Ngunit handa na siyang harapin ang bagong karanasang ito kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Kinagabihan, dumating si Lester sa bahay ni na Jamie, sakay ng kanyang kotse, kasama ang dalawa pa nilang kaibigan. Lumabas si Jamie ng bahay, ramdam ang kaba at excitement sa kanyang dibdib. Pagbukas niya ng pinto ng kotse, agad siyang sinalubong ng mga yakap ng kanyang mga kaibigan. Jamie! Masaya ang bati ni Lester, habang niyayakap si Jamie na mahigpit. Nandito kami para pasayahin ka. Sumunod na mga yumakap sina Mika at Trina, ang iba pa nilang kaibigan. Jamie, miss ka na namin! Sabi ni Mika. Alam naming malungkot ka ngayon, kaya nandito kami para tulungan ka makalimot kahit sandali lang. Napalitan ng ngiti ang lungkot sa mukha ni Jamie. Salamat guys, kailangan ko talaga to. Habang nagmamaneho si Lester, nagsimula ang masayang kwentuhan sa loob ng kotse. Jamie, gagawin namin ang lahat para mapasaya ka ngayong gabi. Sabi ni Lester, may sorpresa kami para sa'yo. Nagtaka si Jamie. Ano yun Lester? Ngumiti si Trina at sinabihan si Jamie. May papakilala kami sa'yo Jamie. He's a nice guy. I'm sure magugustuhan mo siya. Matagal na namin siyang kaibigan. Nagulat si Jamie sa narinig. Naku, hindi ko yata kaya. Bagong-bago pa lang itong nangyari sa akin. Parang hindi pa ako ready. Relax, Jamie. Sabi ni Mika habang hinahawakan ang kamay niya. Walang pressure. Gusto lang namin makilala mo siya. Malay mo, magustuhan mo rin siya. Kung hindi, okay lang din. Ang importante, mag-i-enjoy tayo ngayong gabi. Napalunok si Jamie. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Pero sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang suporta at pagmamahal ng kanyang mga kaibigan. Salamat talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Nandito lang kami para sa'yo, Jamie. Sabi ni Lester habang patuloy sa pagmamaneho. Let's make this night memorable. Pagdating nila sa club, agad na naramdaman ni Jamie ang kakaibang ambience. Ang malakas na musika ay tila yumanig sa kanyang dibdib, habang ang mausok na paligid dahil sa mga vape at sigarilyo ay nagbigay ng hindi komportableng pakiramdam. Puno rin ng alak ang bawat mesa, at ang mga tao ay masayang nagsasayaw sa dance floor. Ramdam ni Jamie ang pagiging out of place. Pagkapasok pa lamang nila, lumapit na si Jamie kay Lester. Lester, parang hindi ko kaya ito. Hindi ko gusto ang ganitong saya. Sabi ni Jamie, halatang kinakabahan. Ngunit bago pa man siya makaalis, agad siyang hinawakan ni Lester sa kamay. Jamie, sandali lang. Bigyan mo ng chance. Alam kong hindi ka sanay, pero baka magustuhan mo rin. Nandito lang naman kami para sa'yo. Sumang-ayon naman sina Mika at Trina. Jamie, try mo lang. Kung hindi mo talaga magustuhan, pwede naman tayong umalis agad.
sabi ni Mika na may malambing na boses. Napabuntong hininga si Jamie. Alam niyang ayaw niyang biguin ang kanyang mga kaibigan. Sige na nga, pero hindi ako magtatagal ha? Ngumiti si Trina at hinatak si Jamie papunta sa kanilang mesa. Promise Jamie, we will make sure you will have fun. Umupo si Jamie sa kanilang mesa at tahimik na pinanood ang mga tao sa paligid. Nakikita niya ang kasiyahan sa mukha ng mga nagsasayaw at nagiinuman. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may kaba sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay sa ganitong mga eksena at ramdam niya ang bigat ng kanyang kalooban. Habang tahimik na nakaupo, pilit na pinapalakas ng kanyang mga kaibigan ang loob ni Jamie. Jamie, relax ka lang. Nandito kami para magsaya. Try mo lang. Sabi ni Lester habang iniabot ang isang baso ng inumin. Ngumiti ng kaunti si Jamie at tinanggap ang inumin. Alam niyang pilit niyang sinusubukan para sa kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi pa rin niya maiwasan ang kaba at hindi pagiging komportable. Sa kabila ng ingay at kasiyahan sa paligid, naramdaman niya ang pag-aalala sa kanyang puso. Okay lang yan, Jamie, sabi ni Trina habang tinatapik ang kanyang likod. One step at a time. We're here for you. Habang pinapanood ang mga taong nagsasayaw, pilit niyang inaayos ang kanyang damdamin. Alam niyang mahirap, ngunit sa tulong ng kanyang mga kaibigan, unti-unti siyang nakahanap ng kaunting lakas ng loob na harapin ang bagong karanasang ito. Habang nakaupo si Jamie sa kanilang mesa, naramdaman niya ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Hindi siya mapakali at tila hindi bagay sa kanyang paligid. Nang biglang lumapit sa kanya ang isang grupo ng mga lalaki na mukhang lasing at wala sa wisyo, lalo siyang kinabahan. Hi, miss! Sabi ng isa sa mga lalaki na may bahid ng alkohol sa kanyang hininga. Pwede bang makipagkilala? Agad na hinanap ni Jamie ang kanyang mga kaibigan sa gitna ng nagkakagulong tao. Ngunit hindi niya makita sina Lester, Mika o Trina. Parang lumubog sila sa dagat ng mga taong nagsasayawan at nagiinuman. Pasensya na, pero kasama ko ang mga kaibigan ko. Sagot ni Jamie, pilit na ipinapakita ang kanyang hindi pagkakainteres. Ngunit hindi nagpaawat ang mga lalaki. Sige na miss, isa lang naman. Para naman may bagong kaibigan ka rito. Sabi ng isa pang lalaki habang tumatawa. Pakiramdam ni Jamie ay lalo siyang nabaon sa kanyang upuan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nang biglang hawakan ng isang lalaki ang kanyang kamay, tila natapos ang kanyang pasensya. Huwag mo nga akong hawakan! Sabi ni Jamie, puno ng galit at kaba. Sinampal niya ang lalaki at agad na tumayo, nagmamadaling lumabas ng club. Habang palabas siya, hindi maiwasang maiyak ni Jamie. Ang kanyang dibdib ay puno ng bigat at sakit. Hindi niya gusto ang kanyang naranasan at ang pakiramdam ng pagiging walang magawa sa harap ng mga taong hindi marunong rumespeto. Paglabas niya ng club, agad niyang hinanap ang malamig na hangin ng gabi. Humihikbi siya, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Hindi niya alam kung nasa ang kanyang mga kaibigan at sa sandaling iyon, ang tanging nais niya ay makauwi at makalimutan ang lahat ng nangyari. Paglabas ni Jamie mula sa club, tumawid siya sa kalsada at umupo sa isang upuan na nasa gilid nito. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Hindi alintana ang mga taong nagdaraan at nagtataka sa kanyang kalagayan. Humihikbi siya. Pilit na pinapakalma ang sarili sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kalye. Walang naglakas loob na lumapit sa kanya. Tila siya'y isang kakaibang tanawin na nais lamang tingnan mula sa malayo. Nais na sana niyang tawagan ng taxi para makauwi na. Ngunit bago pa man siya makatayo, biglang may umupo sa tabi niya. Isang tahimik na lalaki, may hawak na puting panyo. Ang tahimik na nag-abot nito sa kanya. Okay ka lang ba? Tanong nito, may pag-aalala sa kanyang tinig. Nagulat si Jamie. Hindi niya inasahan ang pagdating ng estrangherong ito. Tiningnan niya ang lalaki at sa kabila ng kawalan ng emosyon sa mukha nito, ramdam ni Jamie ang sinseridad at kabutihan sa kanyang mga mata. Salamat. Mahinang sabi ni Jamie habang kinukuha ang panyo. Pinahid niya ang kanyang mga luha. Tila nadarama ang konting kaginhawaan mula sa simpleng kilos ng estranghero. Tila may mabigat kang pinagdadaanan. Patuloy na sabi ng lalaki, nakatingin sa kanya na may pag-unawa. Minsan, kailangan lang natin ng makikinig. Hindi makapaniwala si Jamie na sa gitna ng kanyang kalungkutan at pagkalito, mayroong isang taong mag-aalok ng kanyang tulong. Oo, sagot ni Jamie, pilit na pinipigilan ang muling pag-agos ng kanyang mga luha. Mabigat talaga.
Hindi na muling nagsalita ang lalaki, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagbigay ng kaunting aliw kay Jamie. Sa kanyang tahimik na paraan na iparamdam niya kay Jamie na hindi siya nag-iisa. Kahit sa gitna ng kanyang pinakamasakit na karanasan, mayroong isang tao na handang makinig at magbigay ng simpleng pagdamay. Habang nakaupo sila sa bangko, ramdam ni Jamie ang unting-unting paggaan ng kanyang loob. Ang estranghero, sa kabila ng kanyang pagiging tahimik, ay nagbigay ng isang hindi malilimutang sandali ng pag-asa at kabutihan. Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, nag-ipon ng lakas ng loob si Jamie upang magtanong. "Bakit ka lumapit sa akin?" Marahang tanong ni Jamie. Tila nahihiyang malaman ang dahilan. Tumingin ang lalaki sa malayo bago sumagot. "Dahil naramdaman ko ang kalungkutan mo." Sagot niya, walang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. "Alam ko kung gaano kahirap ang makaramdam ng ganitong sakit." Nagulat si Jamie sa sagot ng lalaki. Hindi niya inaasahang may makakaintindi sa kanyang nararamdaman sa ganitong pagkakataon. "Paano mo nalaman?" Tanong niya. Pilit na iniintindi ang mga salita ng estranghero. Ngumiti ng bahagya ang lalaki, ngunit ang lungkot sa kanyang mga mata ay nanatili. "Dahil naranasan ko rin ang nararanasan mo ngayon. Pareho tayong may pinagdadaanan. Parehong sakit, parehong kalungkutan." Nabigla si Jamie sa kanyang narinig. Hindi niya inasahan ang lalim ng koneksyon na iyon sa pagitan nila. "Ano ang ibig mong sabihin?" Usisa niya, umaasang mas maliwanagan ang sitwasyon. Ngunit hindi nilinaw ng lalaki ang kanyang sinabi. Sa halip, tumingin siya kay Jamie na may pag-unawa at simpatya. "Minsan, hindi kailangan ng paliwanag. Minsan, ang malaman mo lang na may nakakaintindi ay sapat na." Ramdam ni Jamie ang sinseridad sa bawat salita ng lalaki. Sa kabila ng kawalan ng detalye, naramdaman niya ang bigat ng damdamin nito. "Salamat," mahina niyang sabi, ngunit puno ng pasasalamat ang kanyang puso. "Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang ginawa mo." Tumango ang lalaki at muling ngumiti ng bahagya. "Basta tandaan mo, hindi ka nag-iisa. May mga tao pa rin na handang makinig at umintindi kahit hindi mo sila inaasahan." Sa gabing iyon, sa ilalim na malamlam na ilaw ng kalye, si Jamie at ang estrangherong lalaki ay nagbahagi ng isang sandali ng pag-unawa at pagkakaibigan. Habang nag-uusap sila Jamie at ang estranghero, nagdesisyon na si Jamie na magpaalam. Ngunit bago pa man siya makatayo, biglang dumating sina Lester at ang iba pa niyang kaibigan. Hinihingal pa ang mga ito mula sa paghahanap sa kanya. "Jamie, kanina ka pa namin hinahanap!" Sigaw ni Lester habang papalapit sa kanila. "Ano ang nangyari sa'yo?" Nagulat si Jamie sa kanilang biglaang pagdating. Ngunit mas nagulat siya sa kanilang reaksyon na makita ang lalaking kasama niya. "Jason?" Tanong ni Lester, halatang naguguluhan. "Ikaw pala ang kausap ni Jamie?" Tumingin si Jamie kay Jason na parang hindi makapaniwala. "Kilala niyo siya?" Ngumiti si Lester at tumango. "Jamie, siya si Jason. Ang kaibigan namin gusto naming ipakilala sa'yo ngayong gabi." Napatingin si Jamie kay Jason. Nagulat sa bagong impormasyon. Hindi niya akalain na ang lalaking nakatulong sa kanya sa labas ng club ay siya rin palang kaibigan ng kanyang mga kaibigan. "Ikaw pala si Jason?" Mahina niyang sabi, halatang naguguluhan at nagulat. Ipinaliwanag ni Jamie ang nangyari sa loob ng club, kung bakit siya lumabas at bakit siya umiyak. Nalungkot ang kanyang mga kaibigan sa kanyang kwento at tumingi sila ng tawad dahil hindi nila agad siya natagpuan. "Jamie, sorry talaga. Hindi namin alam na ganito ang mangyayari," sabi ni Mika, halatang nahihiya. "Naiintindihan ko," sagot ni Jamie, pilit nang umingiti. "Gusto ko na rin sanang umuwi." Ngunit bago pa man sila makaalis, nagsalita si Jason. "Ako na maghahatid kay Jamie. Sigurado ako na kailangan niya ng kaunting pahinga at tahimik na biyahe pa uwi." Nagulat si Jamie sa alok ni Jason, ngunit ramdam niya ang sinseridad sa mga mata nito. "Sigurado ka ba?" Tanong niya, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Tumango si Jason. "Oo Jamie, gusto ko lang na makauwi ka na ligtas." Napatingin si Jamie sa kanyang mga kaibigan na tila nag-aalangan, ngunit sa huli, pumayag na rin sila. "Okay Jamie, ingat kayo," sabi ni Lester bago sila tuluyang naghiwalay. Habang naglalakad sila papunta sa kotse ni Jason,
naramdaman ni Jamie ang isang kakaibang kaginhawaan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nakatagpo siya ng isang taong handang tumulong at magbigay ng suporta, kahit hindi niya ito inaasahan. Ang gabing iyon na nagsimula sa lungkot at sakit ay nagtapos sa isang bagong simula, puno ng pag-asa at pagkakaibigan. Tahimik ang buong biyahe nila Jamie at Jason pauwi. Tanging ang tunog ng makina ng kotse at ang banayad na tugtog mula sa radyo ang bumabasag sa katahimikan. Nakatitig si Jamie sa labas ng bintana. Iniisip ang mga nangyari sa gabing iyon. Si Jason naman ay nakatutok sa pagmamaneho. Hindi rin nagsasalita, ngunit paminsan-minsan ay tinitingnan si Jamie. Tinitiyak na okay lang ito. Pagdating nila sa bahay ni Jamie, huminto si Jason at pinatay ang makina. Bago bumaba ng sasakyan, tumingin si Jamie kay Jason. "Jason, pasensya na kung malayo. Ang layo pa tuloy ng inabot mo." Ngumiti si Jason, isang ngiti na puno ng sinseridad. "Jamie, okay lang talaga. Gusto ko lang na makauwi ka na ligtas." Napangiti si Jamie at naramdaman niya ang tapat na kabutihan ng lalaki. Bumaba siya ng kotse at bago siya makapasok sa bahay, tinawag siya ni Jason. "Jamie, pwede ko ba makuha ang number mo? Baka kailanganin mo ng kausap o ng tulong ulit." Nag-aalangan si Jamie. Hindi pa siya handang mag-entertain ng kahit sinong lalaki matapos sa sakit na naranasan. "Jason, pasensya na. Sa ngayon, hindi pa ako handa. Sana maintindihan mo." Bahagyang umiti si Jason. Tanggap ang desisyon ni Jamie. "Walang problema, Jamie. Naiintindihan ko. Ingat ka palagi." Kumaway si Jason bago tuluyang umalis. At habang papasok si Jamie sa kanilang bahay, tiningnan niya ang papalayong kotse. Nakita niya na hindi lamang ang kagwapuhan ni Jason, kundi ang kabutihan ng kanyang puso. Sa kabila ng lahat na nangyari sa gabing iyon, nag-iwan ng magaan na pakiramdam si Jason kay Jamie. Isang paalala na may mga tao pa ring may tunay na malasakit. Sa kanyang pagpasok sa bahay, ramdam ni Jamie ang kakaibang kapayapaan. Kinabukasan, habang nag-aagahan sina Jamie at Geraldine sa kanilang kusina, napansin ni Geraldine ang kakaibang sigla sa kanyang kapatid. Hindi na katulad ng mga nakaraang araw na puno ng lungkot at bighati ang mukha ni Jamie. "Jamie, parang ang saya mo ngayon." Puna ni Geraldine habang inaabot ang tasa ng kape. "Ano nangyari? Parang isang araw lang okay ka na." Napangiti si Jamie at agad na pumasok sa isip niya si Jason. Naaalala niya ang kabutihang ipinakita nito sa kanya noong gabing iyon. Ngunit binaliwala niya ang pag-iisip ng tungkol dito. Ayaw niyang isipin ni Geraldine na papalit-palit lang siya ng lalaki. "Wala naman, Geraldine," sagot ni Jamie. Pilit na tinatago ang ngiti sa kanyang mga labi. "Siguro napagtanto ko lang na hindi dapat ako magpakulong sa lungkot. Kailangan ko ring mag-move on." Napatingin si Geraldine sa kanya. Halatang nagtataka. "Talaga? Ibig sabihin okay ka na talaga? Wala nang iniisip tungkol sa ex mo?" "Medyo," sagot ni Jamie. Umaasa na matatapos na ang usapan tungkol dito. "Alam mo, Geraldine, narealize ko rin na may mga tao talagang handang tumulong at umintindi, kahit hindi natin sila kilala." Sabi ni Geraldine, tila nag-iisip. "May kinalaman ba dito yung lalaking nakita kong kasama mo kagabi? Siya ba yung dahilan bakit parang mas okay ka na ngayon?" Bahagyang nagulat si Jamie sa tanong ng kapatid. Hindi niya inaasahan na mapapansin ni Geraldine si Jason. Si Jason. Oo, nagkataon lang na nandun siya at tinulungan niya ako. Pero wala naman yun. Hindi ko nga binigay ang number ko sa kanya. Malabo na magkita kami ulit." Tumango si Geraldine, ngunit may halong pag-aalala sa kanyang mga mata. "Basta Jamie, ang importante ay masaya ka. Kung may mga bagong kaibigan o tao man na darating sa buhay mo, sana maging masaya ka. Pero tandaan mo rin, huwag agad magtitiwala. Kilalanin mo muna sila ng mabuti." "Salamat, Geraldine," sabi ni Jamie, puno ng pasasalamat sa kanyang kapatid. "Huwag kang mag-alala, natuto na ako sa mga nangyari at kahit papaano, mas magaan na ang pakiramdam ko ngayon." Isang linggo ang makalipas, tahimik na nagbabasa ng libro si Jamie sa kanilang sala, nang biglang marinig ang pagpreno ng isang sasakyan sa kanilang bakuran. Nang tingnan niya ito mula sa bintana, laking gulat niya na makita ang pamilyar na sasakyan. Sasakyan ito ni Jason. Agad siyang tumayo at lumabas ng bahay
upang alamin kung ano ang nangyayari. Sa kanyang pagbaba, nakita niyang bumaba si Jason mula sa kotse. Nakasuot ito ng maayos na damit, shades at may dalang isang bungkos ng bulaklak. Lumapit si Jamie sa kanya, halatang nagtataka at medyo kinakabahan. "Jason, anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Jamie, hindi maitago ang kanyang pagkabigla. Tinanggal ni Jason ang kanyang shades at ngumiti ng bahagya. "Jamie, hindi kita maalis sa isip ko simula nung gabing iyon. Kaya naglakas loob akong bumalik at bisitahin ka. Gusto kitang makita ulit." Natigilan si Jamie sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na may ganitong epekto siya kay Jason. "Talaga? Bakit naman?" Lumapit si Jason at inabot ang mga bulaklak kay Jamie. "Jamie, noong gabing iyon, naramdaman ko ang lungkot at bigat ng nararamdaman mo. At sa kabila ng lahat, nakita ko rin ang iyong lakas at tapang. Hindi ko maipaliwanag, pero gusto kitang makilala pa ng mas mabuti. Gusto kong malaman kung paano kita mapapasaya." Tinitigan ni Jamie ang mga mata ni Jason at muli niyang naramdaman ang sinseridad sa bawat salita nito. Hindi niya inaasahang may maglalakas loob na bumalik para sa kanya, lalo na sa ganitong paraan. "Jason, hindi ko alam ang sasabihin." Ngumiti si Jason at hinawakan ang kamay ni Jamie. "Hindi mo kailangan sabihin ng kahit na ano. Gusto ko lang malaman mo na nandito ako, handang makinig at sumuporta sa'yo. Sana bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan niyon." Ramdam ni Jamie ang init at kabutihan ng puso ni Jason. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang pag-asa na matagal nang nawala. "Salamat, Jason. Hindi ko inakalang may taong tulad mo." Sa ilalim ng liwanag ng araw, habang hawak ang mga bulaklak na bigay ni Jason, naramdaman ni Jamie ang simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang kabanatang puno ng pag-asa at pagmamahal. "Halika, pumasok ka." Anyaya ni Jamie kay Jason, habang hinahawakan ang mga bulaklak na inabot nito sa kanya. "Gusto kong makilala ka ng kapatid ko." Sumunod si Jason, bitbit ang ngiti at sinseridad sa kanyang mga mata. Pagpasok nila sa loob ng bahay, nadatnan nila si Geraldine na naghahanda ng tanghalian. Nagulat si Geraldine na makita ang kanilang bisita. "Geraldine, si Jason." Pagpapakilala ni Jamie na may ngiti sa mga labi. "Siya yung kaibigan na nakilala ko noong isang gabi." Ngumiti si Geraldine at inabot ang kamay ni Jason. "Hello Jason, salamat sa pag-aalaga sa kapatid ko noong gabi ngayon." "Nice to meet you, Geraldine." Tugon ni Jason habang nakikipagkamay. "Alam kong mahirap ang pinagdaanan ni Jamie at gusto kong siguraduhin na okay siya." Masaya si Geraldine para kay Jamie. Ngunit nagulat siya nang biglang magsalita si Jason. "Geraldine, gusto ko sanang hingin ng number ni Jamie. Gusto ko makasigurado na may paraan ako makausap siya at malaman kung kamusta na siya." Napatigil si Geraldine sa ginagawa at tiningnan si Jason. "Sigurado ka ba, Jason? Ayaw ko madaliin ang mga bagay para kay Jamie." "Oo, sigurado ako." Sagot ni Jason ng buong sinseridad. "Gusto ko lang na malaman ni Jamie na nandito ako para sa kanya, handang makinig at sumuporta." Tumingin si Geraldine kay Jamie na halatang kinakabahan ngunit may ngiti sa mga labi. "Jamie, okay lang ba sa'yo?" Tumango si Jamie, hindi maitago ang kilig sa kanyang muka. "Oo, okay lang sa akin." Ngumiti si Geraldine at ibinalik ang tingin kay Jason. "Sige Jason, kung yan ang gusto nyo, wala akong problema." Matapos magpaalam kay Geraldine, kinuha ni Jason ang numero ni Jamie. Habang ginagawa nila ito, hindi na maitago ni Jamie ang kanyang saya at kilig. Ramdam niya ang sinseridad at motibo ni Jason, at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang may nagmamalasakit sa kanya ng tunay. "Salamat Jamie," sabi ni Jason habang inilalagay ang numero ni Jamie sa kanyang telepono. "Asahan mong tatawag ako." "Salamat din Jason," sagot ni Jamie, hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Ngunit sa kanyang puso, alam niya nagsisimula na ang isang bagong kabanata sa kanyang buhay, puno ng pag-asa at pagmamahal. Matapos ang ilang oras ng masayang kwentuhan sa loob ng bahay ni na Jamie, napagdesisyonan ni Jason na kailangan na niyang umuwi. Bagaman ayaw pa ni Jamie na matapos ang kanilang pag-uusap, alam niyang may mga bagay din na kailangan pang gawin si Jason. "Salamat sa pagpunta, Jason."
sabi ni Jamie habang naglalakad sila papunta sa kotse ni Jason. Hindi ko inakala na babalik ka pa. Ngumiti si Jason at hinawakan ang kamay ni Jamie. Jamie, gusto kong malaman mo na seryoso ako sa sinabi ko. Gusto kitang makilala ng mas mabuti. Kaya nangako ako sa sarili ko na babalik ako. Napangiti si Jamie, ramdam ang kabutihan at sinseridad sa mga mata ni Jason. Salamat, Jason. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Hindi mo kailangan magpasalamat. Sagot ni Jason. Ang importante ay masaya ka. Asahan mong babalik ako. Habang umaalis si Jason, naramdaman ni Jamie ang kakaibang saya at pag-asa sa kanyang puso. Habang papalayo ang kotse ni Jason, nananatili si Jamie sa harap ng kanilang bahay. Tinitignan ito hanggang sa mawala sa paningin niya. Sa mga sumunod na araw, naging mas malapit sila sa isa't isa. Madalas silang mag-usap sa video call at mag-text, halos araw-araw. Sa bawat pag-uusap nila, lalong nakilala ni Jamie ang kabutihan at sinseridad ni Jason. At unti-unting naramdaman niya ang kakaibang saya at kilig na hindi pa niya nararamdaman noon. Isang gabi, habang abala si Jamie sa pakikipag-usap kay Jason sa video call, napadaan si Geraldine sa silid niya. Hindi sinasadyang makita ni Geraldine ang masayang mukha ng kanyang kapatid. Puno ng ngiti at kilig habang kausap si Jason. Ang saya mo naman, Jamie. Bulong ni Geraldine sa sarili, sabay ngiti. Bagaman natutuwa siya para kay Jamie, hindi niya maiwasang mag-alala. Sana lang hindi siya masaktan ulit. Sa kabila ng kanyang mga pag-aalala, pinili ni Geraldine na huwag gambalain ng kapatid. Masaya siyang nakikita si Jamie na ganito kasaya, kahit na may kaunting pangamba sa kanyang puso. Alam niyang mahirap ang pinagdaanan ni Jamie at ayaw niyang makitang muli itong masaktan. Mahalaga ay masaya si Jamie ngayon. Naisip ni Geraldine habang tahimik na umaalis. Bahala na, basta nandito lang ako para sa kanya. Sa bawat paglipas ng araw, lalong tumitibay ang pagkakaibigan ni Jamie at Jason. Ang kanilang mga pag-uusap ay puno ng tawa, kwento at mga pangarap. Bagaman may mga takot at alinlangan, si Jamie ay unti-unting natutong magtiwala muli. Salamat sa sinseridad at kabutihan na ipinapakita ni Jason. Isang taon ang lumipas mula na magtagpo sina Jamie at Jason. Sa araw ng kaarawan ni Jamie, nagtipon sila sa isang magarang restaurant upang ipagdiwang ang espesyal na araw. Sa gitna ng masayang selebrasyon, hindi mapigilan ni Jamie at Jason na magpalitan ng mga tingin na puno ng pagmamahal at sinseridad. Habang nag-e-enjoy sila sa kanilang pagkain, biglang nagkatinginan sina Jamie at Jason. Tila may senyales na oras na para sa kanilang anunsyo. Tumikhim si Jason upang kunin ang atensyon ni Geraldine. Geraldine, may gusto sana kaming sabihin ni Jamie. Napatingin si Geraldine sa kanila. Halatang nagtataka. Ano yun? Huminga ng malalim si Jamie at ngumiti. Geraldine, officially in a relationship na kami ni Jason. Napaubo si Geraldine sa kanyang iniinom, pero agad din siyang ngumiti ng malaki. Talaga? Naku, ang saya ko para sa inyo. Niyakap niya ang kanyang kapatid, ramdam ang tuwa at pagmamahal. Jamie, deserve mo ang kaligayahan. Ngunit sa kabila ng saya, hindi maiwasan ni Geraldine na ilabas ang kanyang pag-aalala. Tumingin siya kay Jason. Seryoso ang ekspresyon. Jason, alam ko mabait ka at mahal mo si Jamie. Pero hindi ko maiwasang mag-alala. Ayaw ko masaktan ulit si Jamie. Lalo na't alam ko kung gaano siya nasaktan noon. Hinawakan ni Jason ang kamay ni Jamie at tumingin ng diretso kay Geraldine. Geraldine, naiintindihan ko ang iyong pag-aalala. Alam ko mahirap magtiwala ulit. Pero pinapangako ko sa'yo, mamahalin ko si Jamie habang buhay. Hindi ko hahayaang masaktan siya. Naluha si Geraldine sa sinseridad na nakita niya sa mga mata ni Jason. Salamat, Jason. Sana nga'y totoo ang mga sinasabi mo. Mahal na mahal ko ang kapatid ko at ayaw ko siyang makita masaktan muli. Ngumiti si Jamie, hawak ang kamay ni Geraldine. Salamat sa'yo, Geraldine. Alam ko nag-aalala ka para sa akin, pero naniniwala ako kay Jason. Napakabuti niya at alam kong siya na ang tamang tao para sa akin. Nagpatuloy ang kanilang selebrasyon na puno ng tawa at kasiyahan. Sa gabing iyon, hindi lamang isang kaarawan ang pinagdiwang, kundi pati na rin ang bagong yugto sa buhay ni Jamie. Isang hapon, habang namamasyal sina Jamie at Jason sa makasaysayang Intramuros,
nagdesisyon si Jason na ibahagi ang isang bahagi ng kanyang buhay na matagal na niyang itinatago. Habang naglalakad sila sa mga lumang pader at tahimik na daan, naramdaman ni Jamie ang bigat ng damdamin ni Jason. Jamie, may gusto sana akong ikwento sa'yo. Simula ni Jason, nakatingin sa malayo. Tumigil si Jamie at hinawakan ang kamay ni Jason, nagpapakita ng suporta. Ano yun, Jason? Pwede mo sa akin sabihin? Huminga ng malalim si Jason bago magsalita. Noong gabi na magkita tayo sa labas ng club, may matinding away kami ng nanay ko. Galing ako sa isang mayamang pamilya at lagi siyang may mga plano para sa akin. Gusto niya ipadala ako sa ibang bansa para mag-aral muli. Para mas gumaling daw ako sa pagpapatakbo ng negosyo namin. Nagtaka si Jamie. Pero bakit mo nga ba gustong manatili dito? Jamie, gusto kong maging doktor. Gusto kong magtrabaho dito sa Pilipinas at makatulong sa mga nangangailangan. Pero hindi ako pinapakinggan ni Mama. Para sa kanya, ang mga mahihirap ay walang mararating sa buhay, tamad at walang halaga. Lagi niya akong pinipilit na sundin ang gusto niya at hindi niya iniintindi ang pangarap ko. Nakita ni Jamie ang kalungkutan sa mga mata ni Jason. Ang hirap siguro ng sitwasyon mo, Jason. Pero bakit hindi mo sinusunod ang gusto ng mama mo? Parang napakahirap ng pinagdadaanan mo. Tumango si Jason. Ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Oo, mahirap. Pero hindi ko kayang talikuran ang pangarap ko. Ayaw ko maging katulad ng mama ko na minamaliit ang mga tao. Gusto ko makatulong at magbigay ng pag-asa. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay ang makita kung paano niya tatuhin ang mga mahihirap. Hindi ko kayang tanggapin na gano'n ang pagtingin niya sa kanila. Tahimik na nakinig si Jamie. Damang-dama ang sakit at hirap na pinagdadaanan ni Jason. Niyakap niya ito. Pilit na ipinaparamdam ang kanyang suporta at pag-unawa. Jason, nandito lang ako para sa'yo. Naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. At sana alam mo na hindi ka nag-iisa. Hinawakan ni Jason ang kamay ni Jamie at ngumiti ng bahagya. Salamat, Jamie. Ikaw ang nagliliwanag sa madilim kong mundo. Sana balang araw, magbago ang pananaw ng mama ko. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay alam ko may taong tulad mo na handang makinig at umintindi. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng makasaysayang intramuros, naramdaman ni Jamie ang lalim ng pagmamahal at pagkakaintindihan nila ni Jason. Alam nilang mahirap ang kanilang pinagdadaanan, ngunit sa bawat hakbang, sabay nilang haharapin ang mga pagsubok na darating. Dumating ang unang buwan ng relasyon ni na Jamie at Jason, at nagpasya silang ipagdiwang ito sa bahay ni Jason dahil wala ang kanyang ina na si Marisa, na nasa isang business trip. Bagaman nais ni Jason na ipakilala si Jamie sa kanyang ina, natatakot si Jamie sa maaaring maging reaksyon nito. Nagsimula ang araw nila sa isang masayang pagbisita sa amusement park. Nag-enjoy sila sa mga rides at pagkain, puno ng tawa at kasiyahan. Nang gumabi, nagdesisyon silang maghanda ng isang romantikong hapunan sa bahay ni Jason. Habang masaya silang kumakain at nagkukwentuhan, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Marisa. Nagulat si Jason at Jamie sa biglaang pagdating ng ina ni Jason. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Marisa, halatang galit at naguguluhan. Bago pa man makapagsalita si Jason, tumingin si Marisa kay Jamie. Ang kanyang mga mata ay puno ng pang-aalipusta. Sino ka? At anong ginagawa mo sa bahay ko? Ma'am, siya si Jamie, girlfriend ko. Pagpapakilala ni Jason, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Ngunit hindi pinansin ni Marisa ang sinabi ni Jason. Girlfriend? Siya? Napakababa naman ang taste mo, Jason. Tingnan mo nga siya, mataba at wala namang dating. Hindi siya bagay sa'yo. Napahiya at nasaktan si Jamie sa mga sinabi ni Marisa. Hindi niya napigilang maluha sa harap ng pang-iinsulto nito. Mom, stop it! You don't have any right to talk to her like that! Galit na sabi ni Jason. Pinipilit ipagtanggol si Jamie. Paalisin mo na ang babaeng yan sa bahay natin. Hindi ko siya gusto makita dito. Mariing utos ni Marisa. Hindi na nakayanan ni Jamie ang sakit at hiya. Agad siyang tumakbo palabas ng bahay. Ang kanyang puso ay puno ng sama ng loob. Sinundan siya ni Jason, ngunit mabilis itong nawala sa kanyang paningin. Jamie, wait! Sigaw ni Jason, pero patuloy lang sa pagtakbo si Jamie. Habang patuloy na naglalakad si Jamie, naramdaman niya ang bigat ng bawat salita ni Marisa. Hindi niya akalain na makakaranas siya ng ganitong klaseng pang-iinsulto. Ngunit sa kabila ng lahat,
Ramdam niya ang pagmamahal at pag-aalala ni Jason na siyang nagbibigay ng konting lakas ng loob sa kanya. Habang lumuluha, alam ni Jamie na kailangan niyang harapin ang pagsubok na ito. Ngunit sa gabing iyon, ang bigat ng kanyang nararamdaman ay tila walang kapantay. Pagkatapos habulin si Jamie, nakita ni Jason na mabilis ito nakasakay ng taxi. Wala siyang magawa kundi ang bumalik sa bahay nila upang kumprontahin ng kanyang ina. Pagpasok niya, nakita niya si Marisa na nakaupo sa sala. Halatang galit pa rin. "Bakit mo pinalaya si Jamie?" Ang boses ay puno ng galit at sakit. Tumingin si Marisa sa kanya ng malamig. "Wala siyang karapatan dito. Tingnan mo nga siya, Jason. Mataba at mukhang mahirap. Hindi siya bagay sa pamilya natin." Lalong sumama ang loob ni Jason. "Paano mo nasisikmura ang ganitong ugali, ma'am? Hindi mo ba nakikita kung gaano kabait si Jamie? Wala ka bang pakialam sa nararamdaman ko?" "Tama na, Jason!" sigaw ni Marisa. "Ginagawa ko ang lahat na ito para sa ikabubuti mo. Ayaw kong masira ang pamilya natin dahil sa isang babaeng walang-wala." "Walang-wala?" Nagingit-ngit na si Jason. "Si Jamie ang pinakamabuting taong nakilala ko. Mas mabuti pa siya kaysa sayo. At kung iniisip mong ginagawa mo ito para sa akin, nagkakamali ka. Ginagawa mo ito para sa sarili mo." Naiiyak na si Marisa sa galit. "Hindi mo alam ang sinasabi mo, Jason. Lahat ng ito, ginagawa ko para sa kinabukasan mo." "Hindi ko kailangan ng ganitong klaseng kinabukasan," sagot ni Jason, nagdesisyon ng tuluyan. "Hindi ko na kayang sikmurain ang kasamaan ng ugali mo. Kaya ngayon, aalis na ako. Hahanap ako ng lugar kung saan makakalayo ako sa'yo." Tumakbo si Jason sa kanyang kwarto at nagsimulang mag-impake. Sinusundan siya ni Marisa, pilit na pinipigilan. "Jason, huwag kang umalis. Hindi mo ko pwedeng iwan." Ngunit desidido na si Jason. "Ayoko na, ma'am. Ayoko na sa ganitong buhay. Hindi ko na kaya ang ugali mo." Habang bitbit ang kanyang maleta, tumingin si Jason sa kanyang ina sa huling pagkakataon. "Sana isang araw magbago ka. Pero sa ngayon, kailangan kong umalis. Paalam, ma." Nagmistulang yelo si Marisa habang pinapanood ang anak na palabas ng pinto. Sa kabila ng lahat ng kanyang sinabi at ginawa, hindi niya napigilan si Jason na lumayas. At sa huling sandali, naluha siya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na tuluyan ng mawala ang kanyang anak. Habang naglalakad palayo si Jason, ramdam niya ang bigat ng desisyon niyang iwan ang lahat. Pero alam niyang ito ang tamang gawin para sa kanya at para kay Jamie. Ang gabing iyon ay nagbigay ng bagong simula, puno ng hamon, ngunit may pag-asa na magdudulot ng pagbabago sa kanilang buhay. Kinabukasan, sinubukan ni Marisa na tawagan ang kanyang anak, ngunit wala siyang makuhang sagot. Sa bawat ring ng telepono, lalo lumalaki ang kanyang kaba at pag-aalala. Ngunit sa kabila ng lahat, kailangan niya magpatuloy sa kanyang araw. Mayroon siyang mahalagang business meeting na kailangang puntahan. Bago umalis, naisipan ni Marisa na manood muna ng TV upang pansamantalang maibaling ang kanyang atensyon. Pagbukas niya ng TV, nakita niya may model competition na ipinapalabas. Habang nanonood, laking gulat niya na makita si Jamie, ang girlfriend ni Jason, na isa sa mga hurado. Nakatitig si Marisa sa screen, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Jamie? Siya ang hurado? Bulong niya sa sarili. Sa patuloy na panonood, nalaman ni Marisa na si Jamie pala ay dating modelo at ngayon ay isang kilalang endorser ng maraming beauty products. Nakita niya ang pangalan ni Jamie na konektado sa mga sikat na brands ng makeup at iba pang beauty products. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng minamaliit niya ay isa palang respetadong personalidad sa industriya. Napaupo si Marisa, ramdam ang bigat ng kanyang pagkakamali. Hindi ko alam na ganito pala siya kahalaga. Bulong niya, puno ng pagsisisi. Agad na tinext at tinawagan ni Marisa si Jason, ngunit wala pa ring sagot. Sa bawat pagtunog ng telepono, lalo siyang nawawala ng pag-asa. Alam niyang malaki ang kanyang pagkakamali at pilit niyang binabawi ang mga nasabi. Ngunit tila tuluyan ang nawala ng gana si Jason sa kanya. "Jason, please, mag-usap tayo." Mensahe ni Marisa, umaasang sasagot ang kanyang anak. Ngunit hindi sumagot si Jason. Sa bawat sandali ng katahimikan, naramdaman ni Marisa ang bigat ng kanyang ginawa. Alam niyang hindi sapat ang kanyang paghingi ng tawad upang maibalik ang nasirang relasyon sa kanyang anak. Habang nanonood pa rin ng TV, nagdilim ang mukha ni Marisa. Ang bawat salita at galaw ni Jamie sa screen ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkukulang at pagkakamali. Sa mga sandaling iyon,
Napagtanto niya na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa panlambas na anyo kundi sa kabutihan ng kanilang puso. Habang papalapit ang kanyang business meeting, alam ni Marisa na kailangan niyang harapin ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit sa puso niya, isang tanong ang patuloy na bumabagabag. Paano niya maibabalik ang tiwala at pagmamahal ng kanyang anak? Isang hapon, dumating si Jason sa bahay ni Jamie, puno ng kaba at pag-aalala. Tumawag siya mula sa labas ng bahay, umaasang pagbubuksan siya ni Jamie. Na makita niya itong lumabas, agad siyang lumuhod sa harap nito, hindi mapigilan ang pagbuhos ng kanyang emosyon. Jamie, patawarin mo ko. Nagsimula si Jason. Ang boses niya ay puno ng pagsisisi at pag-aalala. Hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko. Alam kong nasaktan ka sa nangyari, pero sana bigyan mo ko ng pagkakataong itama ang lahat. Nagulat si Jamie sa ginawa ni Jason. Agad niya itong pinatayo at hinawakan sa balikat. Jason, hindi mo kasalanan ang nangyari. Hindi mo kailangan lumuhod sa akin. Tumayo ka na please. Tumayo si Jason, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Jamie, mahal na mahal kita. At ipinapangako ko sa'yo, hindi na ako magpapasakop sa sakim kong nanay. Mamumuhay ako sa sarili kong desisyon para sa atin. Gusto kong malaman mo na handa akong gawin ang lahat para maging maayos tayo. Naramdaman ni Jamie ang tapat na damdamin ni Jason. Hindi niya mapigil ang mapaluharin. Jason, naiintindihan ko. Alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero nandito ako. Handang magpatawad at magpatuloy kasama ka. Nagyakap silang dalawa. Ramdamang init at pagmamahal ng isa't isa. Sa yakap na iyon, naramdaman nilang pareho ang paghiram ng kanilang mga sugat at ang pag-asa ng bagong simula. Salamat, Jamie. Bulong ni Jason. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Jason, mahal din kita. Sagot ni Jamie. Magkasama nating haharapin ang lahat ng pagsubok. Basta magkasama tayo, alam kong kakayanin natin. Habang magkahawak kamay, naramdaman nila ang tibay ng kanilang pagmamahalan. Alam nilang maraming pagsubok pa ang darating, ngunit sa bawat hakbang, handa silang harapin ito na magkasama. Nagdesisyon si Jamie na magpapayat at muling balikan ang kanyang dating hubog ng katawan. Sa bawat araw na lumipas, sinikap niya mag-ehersisyo at magbalik sa kanyang healthy lifestyle. Hindi naging madali ang proseso, ngunit ang bawat pawis at pagod ay sulit dahil sa suporta ni Jason na laging nariyan para sa kanya. Isang taon nang lumipas at bumalik na ang dating hubog ng katawan ni Jamie. Sa kanyang bagong anyo, muli siyang nakasali sa mga modeling competition. Buong puso naman siyang sinusuportahan ni Jason na laging naroon sa bawat laban at pagtatanghal niya. Jamie, ang ganda mo ngayon, sabi ni Jason habang pinapanood si Jamie na naglalakad sa runway. I'm so proud of you. Ngumiti si Jamie, ramdam ang pagmamahal at suporta ni Jason. Salamat, Jason. Hindi ko magagawa ito kung wala ka. Habang patuloy na umaakyat ang karera ni Jamie, si Marisa naman ay walang nagawa kundi panoorin ang tagumpay ni Jamie sa telebisyon. Sa bawat balitang lumalabas tungkol kay Jamie, ramdam ni Marisa ang bigat ng kanyang pagkakamali. Jamie Perez, the former model who made a stunning comeback, is now a successful endorser and a judge in top modeling competitions. Sabi ng isang news anchor sa TV. Napabuntong hininga si Marisa habang pinapanood ang balita. Alam niyang wala na siyang magagawa upang balikan ang nasirang relasyon kay Jason. Ang mga alaala ng kanyang pagmamaliit kay Jamie ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Ngunit ngayon, wala na siyang magawa kundi tanggapin ang kanyang pagkakamali. Sa kabilang banda, si Jamie ay patuloy na nagniningning. Sa bawat hakbang na tinatahak niya sa kanyang karera, ramdam niya ang pagmamahal at suporta ni Jason. Ang bawat tagumpay ay hindi lamang para sa kanya kundi para rin sa kanilang dalawa. Habang magkasama silang naglalakad papalabas ng isang event, hinawakan ni Jason ang kamay ni Jamie. Jamie, I'm always here for you. Proud na proud ako sa'yo. Ngumiti si Jamie at hinalikan si Jason. At ako rin sa'yo, Jason. Salamat sa lahat. Kasama kita sa bawat tagumpay ko. Sa kanilang pagsasama, natutunan nila na ang tunay na pagmamahal at suporta ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa tibay ng kanilang pagsasama at pag-asa sa hinaharap. Sa bawat tagumpay, alam nilang magkasama nilang haharapin ang lahat ng pagsubok na puno ng pagmamahal at pangarap.